Ano ba yung basic tools na dapat meron ka kung meron kang motor katulad ng Honda Click? So, magandang tanghali sa inyo guys. So, J-Click Motovlog nga pala. So, sa video na to, bibigyan ko lang kayo ng mga basic tips kung ano ba dapat yung mga tools na pinupundar natin kung meron tayong motor katulad ng Honda Click. Para na sa ganon, hindi na tayo kailangan pang pumunta sa motor shop kung mga simpleng sira lang naman yung ayusin natin. So, ito yung mga tools na dapat meron tayo kung meron tayong motor katulad ni Honda Click. So, syempre, kung tayo magbabaklas ng CPD, yan naman yung pangunahin natin na parating inuuna, no? Yung paglilinis ng CVT o yung panggilid natin. So, syempre, kailangan natin meron tayo tawag dyan Allen wrench, no? So yung Allen wrench, pambukas yan dito sa takip ng ating CVT. So may kanya-kanya sukat yung mga Allen wrench, i-check nyo na lang din kasi pag bumili naman kayo may sukat naman yan. So yan yung isa natin na kailangan nating ipundar, Allen wrench. And syempre yung kasunod, ito ay T-wrench, no? 8mm na T-wrench. So ayan, 8mm yan, hindi lang kita, medyo maliwanag. So ginagamit yan para sa dito sa panggilid natin, yung mga tornilyo dyan sa paikot dyan, di ba? So dyan ginagamit yan yung 8mm na T-wrench. So para mabuksan natin yung CVT. So pag nabuksan natin yung CVT, ay kailangan naman natin syempre itong combination wrench. So ito ay 19mm at saka 17mm. So ito ay 19mm yung sukat niya dito sa mismong torque drive para matanggal yung kanyang torque drive. Kung wala kayong impact wrench, ito yung pwede nyo gamitin. At saka tong 22mm na combination wrench. Para naman to dito sa drive face sa pulley. So pwede nyo gamitan ito. Ito yung white tools na tinatawag, nabibili din sa online sa Lazada, Shopee. So kailangan nyo to pampigil. So ang gamit niyan dahil ganito. So halimbawa tinatanggal nyo siya, so siya yung pipigil dun sa persa, no, para mabuksan siya. So syempre ang next na tatanggalin natin, for example, yung torque drive. So yung torque drive ay nangailangan din ng tools. So yung tools na kailangan natin dyan ay itong socket wrench. So ito ay para mabuksan yung spring and yung center spring, clutch spring. So yan yung mga ginagamit na tools para mabuksan sila, o kaya yung lining, no, para makapagpalit tayo ng lining. So ito yun. So para mabuksan yan. So susunod na tools ay ito naman yung gamit natin para makapagbukas tayo ng o makapagtanggal tayo ng pairings ng motor natin. So ito kailangan nyo din to guys, kasi kadalasan pag napupundi yung ilaw o kailangan nating buksan yung panloob, so kailangan natin tanggalin yung pairing syempre. So isa din yan sa mga kailangan natin. Hindi man yan masyadong mas kailangan, pero kailangan nyo pa din. Kasi declip na yung ano natin yung pairings ng Honda Click. Hindi siya detornilyo, nakaklip siya. So kailangan siyang sungkitin. So sunod ay ito, support lang naman to ng mga tools natin, vice grip. So halimbawa, wala ka nung tinatawag na pambukas ng ng wrench, nung torque drive. Wala kang wrench. So kailangan mo ito, vice grip. So pwede mong gamitin yan para mabuksan yung tornilyo doon, para ma-open yung torque drive, o kaya ito. So katala. So yan pwede din yan gamitin. So mga support lang yan guys, pero kung meron naman kayo nung mas maganda, bumili na lang kayo ng wrench. So syempre hindi mawawala screwdriver. So dalawa yan, merong flat screw tsaka yung Phillips screw. So para
pwede mo madala, no? Hindi ka na magdadala ng dalawang ganyan, isa lang. Kaligtaran pa. And then next, isa sa mga kailangan din natin, syempre ito. So, circlip pliers. So, ito, mas kailangan mo to talaga pagka magpapalit ka ng bearing. Bearing sa torque drive at saka yung magpapalit ka ng clutch spring. So, ito mga kailangan mong tools pag magpapalit ka ng clutch spring. So, kung magtotono ka ng panggilid mo, gusto mo maglagay ng 1,000 RPM clutch spring. So, kailangan mo yan. Kasi stock 800. So, plies. So, yan yung mga basic lang. Meron naman tayo yan sa bahay. At ito, hindi pa naman kailangan pero bumili na rin ako. Ito yung magneto puller. So, dun sa ano natin, sa coolant. So, pag kailangan mo maglinis ng magneto, kailangan mo din tong puller. So, meron tinatanggal dun na tornilyo. Hindi pa ako nakapagbukas pero nakita ko din kasi na kailangan din talaga nito eh. At binili ko na din para syempre hindi na tayo bibili sa susunod. At next yung flower type na Allen wrench. So yung flower type na Allen wrench kailangan mo din to sa pagbukas ng mga pairings ni Honda Click at saka doon sa pagpatagas ng coolant nung Honda Click. Kung magre-refill ka, so patatagasin mo yung lumang coolant mo, so kailangan mo ng pambukas, kailangan mo nyan. And then next, syempre hindi mawawala yung mga wrench natin. So ayan yung combination then ng iba't ibang wrench. Para naman to sa mga mag-change oil. So halimbawa, mag-change oil tayo, isa yan sa mga kailangan natin kasi yan yung mga sukat dyan. Kompleto rin yan. So pwede din gamitin yan sa pambukas ng natin, ng CVT dun sa drive base, dun sa pulley. So pwede gamitin din yan tsaka dun sa torque drive. Kailangan din kasi natin minsan ng support na tools kung di natin kaya mabuksan yung ibang tornilyo, di ba? So ito yung next ay ito sure na mas madadalian kayo kung meron kayo nito. Sure yan, impact wrench. So mas kailangan nyo yan compare dun sa mga una kong pinakita, yung white tools para makapagtanggal tsaka yung wrench, combination wrench. Kung meron kayo nyan ganyan, mas mapapadali ang buhay nyo. Impact wrench. So yun guys, yung mga tools na pinakita ko sa inyo, yan yung mga simpleng tools lang na kailangan natin na i-provide kung meron tayong mga motor, no, na nang sa ganoon hindi na tayo magpagawa pa sa labas. Kung mga basic lang naman na maintenance yung kailangan natin, kailangan din natin syempre matuto para hindi tayo gumagastos. At para din sa ikakabuti ng motor natin yan, no, para hindi natin papagalaw sa iba. So tayo na lang yung gagawa niyan. So yun lang, hopefully makatulong tong video na to. Maraming salamat.